kabuntagon na ito pagkaisgutan ang pulong sa Ginoo diha sa Galatians chapter 6 verse 1 to 3. And we'll be talking about paliw ko. Restore one another. Okay, restore one another. So makita na ito sa Galatians chapter 6 verse 1 to 3. So may restoration. Nga naman kita may mo restore. Diba? So may sigutan matun-an sa nato karong kabuntagon nga naman, and then unsa may comment sa Ginoo regarding sa church sa Galatia, and unsaon sad nato pag-apply ka na sa atong panahon karon, sa atong present time, and then sa malabot nga panahon. Kay lahi ang culture sa Galatia, lahi ang ilang background, lahi sa atong panahon karon, pero adunay pagtulunan nga atong makuha gikan niini, and unsaon nato kini pag-aplikar sa atong mga kinabuhi, atong tagsa-tagsa nga kinabuhi sa pagkakaron. Okay. Restore one another. The idea of restoration is about healing, reconciliation, and redemption. That the most important is reflecting the heart of Christ and the ministry of the Holy Spirit sa ato. The question is, why restore one another? So makita nato diha, Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Gingon gani dinhi, brothers, if anyone is caught in any transgression or sin, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. So aduna tay mga butang nga pagaisgutan karong kabuntagon, and with regards to restoring our brothers and sisters who is caught in sin or in any transgression, and then into fellowship pagbalik diha sa Ginoong Kristo. Actually kining nga command para sa tanan, niilang para sa mga bago or luya. So number 1, okay, restoration in a spirit of gentleness. Sa verse 1, ingon gani dinhi, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you be tempted. Now, kaninga passage, or kaninga verse, gihatag kini ni Paul, naghatag si Paul og guidance sa mga Kristohanon sa Galatia. Diba? How should they support and correct one another? Now, dili pasabot magud mga igsoon nga you are follower of Christ, dili na ka makasala. Diba? Paul acknowledged that any believer may fall into sin, o iyang gi-emphasize ang responsibility sa uban who is spiritually mature nga i-restore them gently. Diba? Walay exempted sa sala. No, dili pasabot ikaw pastor, elder, deacon, or makaingon ka, ako, I've been studying in the Bible for about 30 years, dili na ka makasala. So tanan kita, possible, pwede, may fall into sin, and then dinhi usabi emphasize ang restoration. Nga naman. Okay, recognizing sin. Okay, sa verse 1, adunay duha ka klase nga gi-mention ni Paul. Anyone who is caught in any transgression, and then si Paul naghisgot sad siya or nagsulti sad siya so those spiritually mature, di ba? And ana kanindot magod dinhi magod mga igsoon. Gi-highlight diha ang Now gi-highlight diha ang anyone. Okay. It could be new or it could be mature believer. In other words, when it come to sin, wala exempted, all believers are susceptible. Meaning to say kanang dali or being easily influenced to sin. Mawitang gipahinumduman sila ni Paul, anyone who is caught in any transgression, let him be restored in church by spiritual leaders or by spiritually mature. Now, Galatians struggled sa sala. Unsa may sala nga nag-struggle ang Galatians? Aron sad may bawa nato ang possible nga hinungdan sa letter ni Paul, kay ang Galatia iyang gi-address ang struggle nila regarding of sin and flesh, legalism, and then church division or elitism. Now actually kini nga problema makita sa nato sa atong present time even sa ato, not only in Galatians. Number 1,
struggle sila sa influence of Judaizers' elitism. So, a group of Judaizers had entered the church that time. When Paul, sadyang sila nagsangyaw, and then the people respond to God's message. Pero na ay group of Judaizers, or mga Hudiyo, who keeps the law, nga nisod sa mga Gentiles, or believing Gentiles that in that place, teaching that Gentiles believer must follow Jewish law, especially pagpatuli, para dawaton sila sa Ginoo. So si Paul, nag-share sa Galatian, kita naluwas pinagi sa grasya sa Ginoo through our faith, pinagi po sa pagtuo, ug dili pinagi sa itong mayong buhat. Pero ang mga Judaizers, ingon na dili, ingon na ana. Para dawaton mo sa Ginoo, dapat mo musunod sa among custom. Dapat ninyong tumano ng balaod. Dapat kamo magpatuli. Diba? Para lang i-accept mo sa Ginoo. And this create division, pride, and spiritual elitism. Now, what is spiritual elitism? Spiritual elitism kay kanabitang naghuna-huna ka, I am holy kaysa niya. Mas mature ko kaysa anang tawhana. Mas favor ko sa Ginoo, sa mata sa Ginoo kaysa nila, di ba? So bitang pride. Thinking you are more holy, more mature, more important in God's eyes. This is more obeying God's law. So kana nag-focus sila, tumano ninyong balaod aron i-accept mo fully sa Ginoo. Ikaduha, nag-isgot sa conflict between spirit and flesh. Balikan na to, chapter 5, verse 19, mao ni ang works of the flesh, di ba? And then sa verse 22, gimension sa diya ang work of the spirit. Galatians struggle with this work of the flesh, referring to those who have fallen into sin, potentially due to ignorance, oversight, or overwhelming nature temptation. That's why Paul said in 6 verse 1, if anyone who is caught in sin or in transgression should be restored sa church. Ngano man importante i-restore. Sa chapter 5, mao ni hinungdan ano ang tao makasala. Sa chapter 5, gi-highlight diya mao ni ang works of the flesh, and then pag-abot sa 22, gi-highlight sad ni Paul diha ang mao ni ang work of the spirit. Pag-abot sa chapter 6 verse 1, ano man gihatagan ni Paul og importansya kung kinsa katong matagak sa pagpakasala, referring to new or old believers. Anyone must be restored to church. Nga naman, kay ang sala mao'y muguba sa atong relasyon diha sa Ginoo. Diba? Dili pasabot nga even pastors, kung matagak sa pagpakasala, ang relasyon sa Ginoo mawagtang gihapon. Diba? Ang relasyon nato sa Ginoo ang relasyon nato sa Ginoo ma-weak. Hinungdan nga di taganahan mo ba sa Biblia? Hinungdan di nataganahan mo ampo. Ang atong pakig-fellowship sa uban nga mga Kristohanon madry, it's because of sin. And mao na nga gi-highlight din ni Paul, restoration and spirit of gentleness. Okay, the means of restoration. Tanaw ninyo, unsa may goal na to dinhi sa simbahan? Why do we exist? Ni-exist ba ang church to impress someone? Ni-exist ba ang church para muhatag og hinabang sa uban? Like for example, namatay mga activities diri sa church nga makatabang sa community. Di ba? Dili. Di ba? Pero that's the result ngano man ni-exist ang church. The reason why nganong ni-exist ang church kay 2,000 kapin katuig si Kristo mianhi sa kalibutan. Gihatag niya ang kinabuhi sa cross aron kita nga makasasala, makabaton og walay katapusan nga kinabuhi. Ni-exist ang church tungod ni Kristo. God is concerned sa atong relasyon kaysa sa atong mabuhat kaniya. Diba? Ang Ginoo gamhanan, mabuhat niya ang tanan. Imagine in creation pa lang ang Ginoo nagstorya, let there be light, there was. Gamhanan ang Ginoo, pero dinhi makita nato nga ngano mang need or the means of restoration alang sa mga Kristohanon nga matagag sa pagpakasala kay concern ang Dios sa atong relasyon kaniya kaysa sa atong mabuhat kaniya. Diba?
Ug ang sala maoy muguba sa atong relasyon diha sa Ginoo. Ang sala maoy muhinder sa atong mga pagdaig sa Ginoo. Bisan unsaon pa na nimo awit. Diba? Before kita mo worship, nangayog tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala. Nga naman, mahimong kawang lang gud ang atong pag-awit, mahimong kawang ang atong paghilak, mahimong kawang ang imong paghatag sa imong best. Tapos na kay sala nga wala ma-settle diha sa Ginoo. So ang sala mo'y muguba sa atong relasyon sa Ginoo. Maong gipahinumduman sila ni Paul sa verse 1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore them. And how should they restore? O ngano man unsa may buhaton sa spiritual mature to restore. Okay, restoring gently. Okay, the spirit of gentleness highlights the importance of approaching others with love, care, the most important, reflecting Christ's own gentle nature. Especially in moments when someone is struggling. Tinuod man ang pulong sa Ginoo, sakit mamadlong. Hinuon, gulagway kini sa Hebrews, susama sa espada nga duhay sulab. Sakit mamadlong. Makahilak. Makapangluod. Makapalayo. But to those spiritually matured, ang pag-encourage sa Ginoo sad is ang atong pag-restore sa mga makasala dapat mo reflect ang kinaiya ni Kristo. No, mo reflect ang iyang pagka-gentle nature, di ba? Kini nindot kini pamalandungan maysuon kay pagpahinumdum kini ni Pablo for those spiritually mature to restore someone who is struggling with sin nga mahimong gentle. Correction and restoration are important, but take note, it should be done in kindness and humility, not judgment or harshness. Kabantay mo nga sa simbahan na ay mga bago nga believer, mo stay for 1 month, 2 months, and then after that, mawagtang og galit. Kaya sometimes, we who are spiritually mature, dili gentle ang atong pagtabang kanila. Mabitaw na nga, ang mga spiritually mature ang gisgutan ni Paul. Dili tanan. Diba? Daw tanan subject sa sala. Pwede makasala ang bago nga believer, pwede makasala ang daan nga believer, pwede makasala ang dili pa mature, pwede makasala ang mature Christian. Pero with regard sa restoration, gifokusan sa Ginoo, gifokusan ni Paul to the church in Galatia, those who are spiritually mature. Nga naman kaha? Okay. Wait lang ha. Ayun. Manghamtong na sila sa pagtuo tungod they possess the wisdom and humility. Diba? Those spiritually mature, makaingon ka nga na-develop na nila ang ilang kaibalo diha sa grasya sa Ginoo. Di lang na-develop ang ilang kaibalo diha sa grasya sa Ginoo, but sila mismo na-realize nila that they are sinners nga kinahanglan pug restoration. Kinang ilang kasinatian, makatabang kanila sa pag-approach who's struggling with sin, pinagi sa malumong nga kasing-kasing or pinagi sa malumong nga kinaiya, dili judgmental nga kinaiya. Ang ilang maturity helps them to execute is restoration with wisdom. Mabitang Paul encouraged them, those spiritually mature, tabangin taon ninyo ang mga nag-struggle sa sala nga ma-restore diya sa Ginoo. Ikaduha, guided by the Holy Spirit, those spiritually mature. Galatians chapter 5, gi-mention ako ganiha, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. And then sa verse 23, gentleness, self-control, against such things there is no law. And then pag abot sa verse 25, ingon ni Paul, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Diba? Kanang mga butang bunga sa balang espiritu. At the moment nga itong gidawat sa Jesucristo, gihatagan ta sa fruit of the Spirit. Na natay love, natay joy, peace, patience, kindness, self-control. But somehow, that fruit of the Holy Spirit needs to be cultivated. Dili man pasabot nga gidawat nato si Kristo na nakay love, rich in love na kaditso.
Diba, dili pasabot nga gidawat na ako si Kristo karon, oh, self-control na nako self-control. Someone na ay mo atake nako or someone nga or something nga mahitabo na nako self-control. Di ba na sa ditso-ditso? Ang fruit of the Spirit, process mga igsuon. At the moment, ang salvation, at the moment nga gidawat ato si Kristo, luwas ta. At the moment nga atong gidawat si Kristo, naanatay fruit of the Holy Spirit, pero kinahanglan sa na makultivate. And as the fruit of the Holy Spirit being cultivated sa atong kinabuhi, diha ta mo mature isip usa ka Kristohanon. Diba? Lord, dugay naman ko diri simbahan. Wa pa man ko ni mature. 10 years na ko dinhi, 15 years na ko dinhi, 20 years na ko dinhi, nganong weak gihapon ko sa akong love. Nganong ubos man gihapon ko sa akong patience. And kana siya, bago pa gani, 2 years, 3 years, pero nganong nabuhat niya Ginoo nga anak. Remember mo sa Hebrews, gi-remind sila sa Hebrews. Ano bitang ingon sa Hebrews was written by Hebrew to his Jewish audience. Ano bitang ingon niya, dugay naman unta mo magtotoo. Pero kinahanglan pa maghihapon mo paimnon og gatas. Dili ba siya dako siya nga pamalandong kanato nga mga Kristohanon. This command was given by God to the church in Galatia, but the principles applies even sa atong panahon karon. It was given by God to each body, sa body ni Kristo in that place, but we're part of that body. Subo lang pamalandungon karon mga igsoon, nahimo ng race ang pagka-spiritually mature. Sa akong pasabot, the more spiritually I am, nagpasabot ka na, the more i-respect ko sa uban. Say, ingon na nahitabo, not only sa gawas, inside the church. Usahay, hatagan na to og respetar, kung kisa man katong dugay na, and then, I don't know, do tanan need man og respetar. Pero ang ato ba, ang nahimo siyang race na lang sa church. Murag nahimo siyang lumbaanay nga kung spiritually mature ko, the more ko i-respect sa uban. Kung dili day ko, medyo dili na kay ko mag-gain ang respect sa uban. Mao ba na ang design sa Ginoo sa church? Maglumbaanay sa pagka-spiritually mature. Ang design sa Ginoo holiness. But at some point, napatan ning kalibutan na napatan ning sinful nga mga lawas. That's why the Lord reminded the church in Galatia through Paul's letter. If anyone who is caught in transgression or sin, let him be restored by spiritually mature. Kay bawang Ginoo nga makasala paghihapon ta. And while nag-study ko ani, nakaingon ko ba? Kung moingon ganitag ministry sa church, kasagaran nga musod sa tong una-una music ministry, youth ministry, children ministry, outreach event, couples, masa pa na diha, daghang mga ministries. Pero dili man tanan maka-appeal anang mga ministry, right? Naiban, possible conflict sa work, anong di maka-appeal anang nga ministry. Ang uban sad layo ang ilang mga balay. Kaya remember ko katong Bernice ba to, Kuya Max? Nagsuroy nagpatabang ko ni Kuya Max nga suroyon ang mga membro sa church kay mo bisita ko this week. And then nabisita na mo ang mga membro dinhi og diha. Asa man din ang uban? Sa lagyo man gud pastor. Ang uban na dito nga part, ang uban na sa Mingla. Okay, lagyo gyud ay. So possible layo sa atong mga balay kanang dili ta ka-appeal sa mga ministries. Ang pagtabang nato sa atong kauban who struggling with sin, dako na nga part sa ministry. Di ba? Pwede nila buhaton through chat. Pwede nimo buhaton through text. Pwede nimo buhaton through call. Pwede ka makig-meet. Di ba? Dili siya dayag sa uban. Wala may maka-appreciate nimo nga uban nga mga tao, pero dako kay siyang tabang ilabihan sa atong isig ka magtotoo nga ma-restore sa fellowship diha sa Ginoo. Ang goal sa restoration is to bring someone back into fellowship with God, not to condemn. Diba? But na-note, those who caught in transgression should be restored by the spiritual leader or spiritual mature nga mga Kristohanon. Pero na-note,
Guarding, okay, dire. Okay, guarding against temptation. This is for the spiritually mature. Even the spiritually mature are not immune to sin. Dili pasabot nga spiritually mature ta, dili na ta matablan sa sala. Dapat sa kanunay mo salig ta sa Ginoo, dili sa atong mga kaugalingon. Tanaw to, ang verse. Brothers, if anyone is caught in any transgression, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Okay. Lest you too be tempted. And then sa verse 3, for anyone who thinks he is something when he is nothing, he deceived himself. So makita nato yung restoration in a spirit of gentleness. This one applies even sa atong panahon karon. Kita sa simbahan, when someone struggling with sin, someone who is caught in any transgression, kita mga spiritually mature or kaigsuonan din sa simbahan, tabangan nato taon nga mabalik diya sa Ginoo. Dili nato i-condemn. Kasi mo judge sa enta, mauna. Diba? Imo man ang sa. Di man lang sila kasabot. Bisan unsa nato nag-explain. Sa ato i-restore nato sila in a gentle way para mabalik sila sa Ginoo. Sabdan? Ikadua, bearing one another's burden. Sa verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Ano man? Iya man ang sa, ngano manghilabot man ko niya? Di ba? Iya man ang kinabuhi. Iya man ang problema. Ingon na ba kita, ginatreat nato ang uban? The way we treat our brothers and sisters? What does it mean and why is it important? Ngani magud mga igsoon. Bearing one another's burden reflect the heart of Christ and the strength of the body of believers. Paul commands the believers to carry each other's burden, meaning dapat mo support, dapat mo encourage, dapat mo tabang ta sa ilang mga giagian nga mga kalisdanan. Pero unsa may burden? Unsa may nga burden nga dapat natong tabangan? Kini. Burden of sin. Galatians chapter 6 verse 1 speaks about restoring someone who is caught in any sin. Ang burden of sin, it can be moral or spiritual matter that weighs someone down. Ngunit tag moral, right or wrong. That weighs someone down. How do we bear one another burden? We're helped by correcting in gentleness, praying for them, and guiding them toward repentance. Not only burden of sin, burden of weakness, or struggle in faith. Some believers struggle with doubt, even though spiritually mature. Still struggle with discouragement or weak. Now, mga igsoon, we can carry this burden by offering encouragement, discipleship, and the most important, tudluan sila unsaon. Diba? Kani, dagan ni makarelate. Burden of ministry service. Brothers, if anyone caught in any transgression, you are spiritual, should restore him in spirit of gentleness. Keep watch, lest yourself be tempted. Serving in the ministry. Bisan nun sa mga kadiya, pastor, elder, deacon, ministry leader, or an active member comes with spiritual, emotional, and physical burden. Lahi-lahi ta. Di ba? Question sa nako sa Ginoo, Lord, the master man ko diri sa inatilan. Ano na yung mga part nga bugat na kay sa kong kasing-kasing? Ano man na yung mga part nga kani nga burden, nahimo na siya nga dako siya impact sa ako nga dili mo function ang ministry sa hinatilan. Diba? The weight of responsibility. Leaders are called to shepherd God's elect. To everyone, we are called to carry one another's burden. Preaching, teaching, leading, making difficult decisions, providing spiritual guidance, counseling, and praying for the church. These responsibilities can be mentally, spiritually, and emotionally draining. Diba? Nag-ministry noon ta, nasamot ang burden. Even Paul himself, 2 Corinthians chapter 11 verse 28, ingon ni Paul, beside
everything else, I face daily pressure of all the concern for all the church. Diba? And this burden of sin, burden of weakness, burden of ministry service, the weight of responsibility can cause sa atong relasyon sa Ginoo nga mas stagnant. Busy na kita sa ministry. Abot ang imong time sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Busy na kita sa mga ministry. Abot ang atong pag-ampo sa Ginoo. Connected pa ba ta in prayer? Connected pa ba ta sa iyang pulong? Diba? Ayaw salig, naka sa ministry service, dili na ka mubasa sa pulong sa Ginoo. Diba? Ayaw salig, naka sa ministry service, hindi na siguro na kumuampo. Total, Ginoo man sana akong ginaservisyoan ana nga ministry. Dili. Kanang butang can be mentally, spiritually, and emotionally draining. Pero kabaw mo, of all the sacrifices of our leaders, and to us who carry one another's burden, subo kayo pamalandungon. Sakit sa dughan. Ministry leaders are often faces criticism, discouragement, not only from Satan, but from the church within, or the church itself. Diba? Siguro ministry na sa uban. Ministry siguro ni sa uban. Mo criticize ko ani nga mga ministry heads. Mo criticize ko ani nga mga ministry who those who spiritually mature. Diba? So that's works of Satan. Diba? Sakit sa atua who spiritually mature. Sakit sa atua who's trying nga kini mabalik sa fellowship sa Ginoo. Ikaw taon nga nihatag ka sa imong time, nihatag ka sa imong ni-sacrifice ka para lang ka ng tawhana, ma-focus, and then mabalik sa Ginoo, and then i-criticize ka sa uban. Sakit, di ba? May pangmundang. Joke. Subo kayo sa subo. Pero we face this criticism not only from Satan, but from the church within. So mao na nga, need na to og prayer. Di lang ang pastor, di lang ang leader, di lang ang deacon, di lang ang spiritually mature, di lang ang mga active member, kitang tanan need og prayer. Mao nang kitang tanan, mabitaw ka nang usa ka dalawas ni Kristo. Para kita magtinabangay. Dili na to pabugatan pa ang burden sa usa, di ba? The struggle of physical and emotional exhaustion. Ministry requires sacrifice as often as the cost of personal time and money. My zone without support, many pastor, ministry leaders, those spiritually mature or new believers will burn out gikan sa kakapoy o ka-stress. Kita as one body of Christ, unsa may buhaton nato. Yan po ta. Pray for one another. Not only by prayer, but i-reach out na nato those people nga nag-struggle sa sala. Nasabtan? Last, humility before God. Verse 3. Brothers, if anyone is caught in any transgression, keep watch on yourself, lest you to be tempted. And then, okay. Wala na ako nabutang. Pero sa verse 3, it says, for anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. In verse 3, Paul warns against pride and self-deception. If someone thinks he is spiritually superior or self-sufficient, they fail to recognize their dependence on God. Sa ilang kagalingon na sila. Masa may connection sa verse 1, verse 2, and verse 3. Verse 1, those who are caught in sin or transgression. And then, restore. Sa verse 2, burden. Carrying one another's burden. Masa may connection sa verse 3. Sa may connection ani nga sa verse 3 nga gingon dinhi, if anyone thinks he is something, he is nothing, he deceives himself. Ina ni manggod. Pride blinds us and prevent us bearing one another's burden. Remember ganiha? Usa sa mga reason nga naman makasa ang Galatians tungod sa spiritual elitism. Balikon ako, ang spiritual elitism kay mas
imong giunahuna nga mas maayo kay kaysa uban. Mas spiritual ka kaysa sa uban, mas holy kay kaysa sa uban, mas effective ka kaysa sa uban, ug mas dunggon ka sa Ginoo kaysa sa uban. So that's spiritual elitism. Mo nang gi-remind sila sa Ginoo, for anyone think he is something, referring to spiritual elitism, when he is nothing, he deceives himself. Why? Number one, Paul sees the danger of elitism. Nakita ni Paul. Not only nakita ni Paul, Paul once embodied elitism. Nakita og nasabtan ang danger, nakita og nasabtan ni Paul ang danger sa spiritual elitism, og nakita niya how it damaged the church. Sa kung gingon pa, nga anuman kay Paul himself once embodied elitism. He saw himself he is superior to others, and even persecuting Christian out of pride of his religion, pride of Judaizers. Remember to Stephen, itabo ni Stephen, a man of faith, nga gilabay antod mamatay, diba? Ang pagpadung ni Paul sa Damascus, ang samayan tuyo ni Paul, i-persecute, pamatyon. But on his way to Damascus, na-encounter niya ang Ginoong Jesucristo. So, nakita ni Paul nga dili maayo og danger ang elitism sa church. Bisan diri sa ato, diba? Patas man ta nga giluwas sa Ginoo. Pero to the point nga hunahunahon nimo mas maayo ko, mas dunggon ko sa Ginoo kaysa sa uban, lahi na siya, di ba? Ang Ginoo lang nakaibaw. Though lahi tag maturity, nayuban layo na, nayuban bago pa nagsugod, nayuban na nastunga-tunga. Pero ang Ginoo lang nakaibalo. Yan na. Paul saw elitism destroy the church. Judaizers insisted that Gentiles must follow Jewish custom to be truly accepted by God. They think they are more spiritual tungod kay they keep the law. Kaya mo sa result ni ini? This great division, not unity. Judgment, not restoration. Mo nang gi-remind sila ni Paul, for anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Sa atong panahon karon mga igsoon, what is elitism and how this elitism affect the church? It is the mindset that I am better than others, I am more spiritual than others, I am more favored by God than others. So ang elitism nagagikan sa ano ba yung una? Okay, titles and position. Ako pastor. I deserve more respect than others. Diba? Ako elder. I am more spiritual than others. Kabaw ko. Suod mi sa Ginoo. Ako elder or ako dugay na kay nga membro diri sa simbahan. Kung usa akong isulti, mo isundon sa uban. May man siya nga part. Pero kung moabot na gani ang pride na imo saka, makumpare na nato ang atong self kaysa sa uban, ang Ginoo lang na ni katungod nga mohukom nato. Education or theology. My theology are better than others. Ang akong paruganan hingpit kaysa sa uban. Para i-compare na nimo, like ma-judge na ang uban. Spiritual gift. I am more spiritual gift than others. Ba? Cultural or denominational pride. Ba na may mga pride every denomination. So, ano yung mga effects sa church and how this affect the church? Kung kinaga natong tanawon, unsa epekto ani sa simbahan? Okay, result, kills unity. Instead nga magtinabangay ta, instead nga magkahiusa ta alang sa buluhaton sa Ginoo, di ko. Kontra yan ang leader diya. Di ko. Way tarong nga relasyon. Unsa may tabo? Instead maayo ang kagawsan sa maong activity, way hinungdan. It kills unity. God's desire to the church to be one. Bitang restore one another. Kung saan na ito pag-restore kung dili tayo united, di ba? Pinagi ni ini, doon ay panaghiusa sa buhat o tumong sa simbahan, but elitism creates division.
Murag na invisible wall. Wala may wall pero na invisible wall. Instead of one body. Kinipod, discourage the weak. Sa verse 2, nagpahinomdom nato, bear one another's burden. Pero tungod ni ining pangunahuna, ang atong mga kaigsunan who's struggling with sin, ma-feel nila nga ginajudge sila. Though, sakit man gyud, di ba? Sakit man gyud ang pulong sa Ginoo. Kanang bitong prangka man gyud ang pulong sa Ginoo. Pero instead nga mo duol, di ba? Kung ma-judge sila, instead nga mo duol, mahimo silang comfortable, nga musulti alang sa mga struggle, unsay may tabo, muhilom. And eventually, mawagtang sa simbahan. Mao ba natong gi-desire? Di ba? Na unsa may atong pagabuhaton? The cure for elitism is humility. The cure of elitism is humility. Aminaw. Only when the church walks in humility, love can reflect the heart of Christ. Ang sa simbahan dili na siya race. Though matag usa ka nato, need ta nga mo mature as believer by the help of the Holy Spirit. Pero dinhi sa usa ka lawas ni Kristo, dili na siya lumbaanay. O dili po na siya based sa respect nato sa uban. Diba? Aki siya more on kini siya nabasa na niya ang Biblia 20 times or 30 times, more than 100 times. He deserve or she deserve more respect. Kini siya mapagani kasugod og Genesis. Diba? So dili siya ingon ana. Dapat mag-humble gihapon ta, di ba? Just like ni Kristo. The cure for elitism is humility. Only when the church walks in humility, love can reflect the love of Christ. Last conclusion. Believers are called to restore one another. Wala ta gitawag para i-judge. Wala ta gitawag sa Ginoo para ipakita ang sa uban. Di man nato kanunay, believers are called to restore one another. Restore one another, bear one another, og magpaubos sa atong kaugalingon. Ngay, diha mo reflect ang image sa Ginoo sa atong mga ginagbuhat. Asabtan?